Matapos tila niyurakan, inapi, inalipusta na halos taplakan na ng lupa at di pa nakontento, tinanggal pa sa lahat ng committee ng mababang kapulungan ng Kongreso na pinamumunuan ng Speaker of the House Martin Romualdez, dating kongresista na ngayon ay iniluklok ng taong bayan sa pagkasenador ng mataas na kapulungan ng Senado na nanatiling lumalaban para sa katotohanan at ngayon ay may pinakamalaking tungkulin na gagampanan ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee na walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta, ang dating inalipusta ng mga ilang buayang kongresista at ngayon ay isa na sa taga-usig sa lahat ng korupsyon na nangyayari sa lahat ng ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na ang House of Representatives na pinamumunuan ni Martin Romualdez. Tila kabahan ng araw at humanda na ang ilang buayang mambabatas, lalong-lalo na sa Kongreso dahil tila sadyang kayo ang uunahin at paiimbestigahan ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee dahil hindi may paliwanag na di umano'y mga korupsyon na nangyayari sa bansa, lalong-lalo na ang hindi may paliwanag na flood control na siyang magpasa hanggang ngayon ay nananatiling isa di umano sa pinakamalaking korupsyon na nangyayari sa bansa. Kaya bagong chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Rodante Marcoleta, tila babasagin na ang katahimikan, katotohanan at hindi na mapipigilan pang pananagutin sa batas ang di umano'y lahat ng kasabwat na isa sa nagpahirap sa Pilipinas at nakawi ng pera ng taong bayan o ang kaliwat ka ng korupsyon na nangyayari di umano ngayon sa gobyerno ni Marcos Jr. Gaano kaya katotoo ang balitang ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, isang magandang balita. Sa wakas, itinilaga na rin bilang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Rodante Marcoleta, Committee on Accountability of Public Officers and Investigation. Sa ginanap na kamakailan lamang na plenary session ng Senado, pinalitan ni Senator Marcoleta si Pia Cayetano sa nasabing pwesto, isa sa makapangyarihang committee na may mandatong mag-imbestiga ng mga irreguladad at katiwalian sa hanay ng pamahalaan sa kanilang mga opisyal at mga ahensyang kontrolado ng gobyerno. Ang Blue Ribbon Committee ang pangunahing bantay ng integridad ng gobyerno, ang karaniwang sentro ng isinasagawang mga matinding pagdinig kaugnay sa mga kontrobersyal na mga issue tulad ng mga anomalya sa kontrata, overpricing, ghost project at iba pang pagsasayang ng pondo ng bayan. Isa ito sa mga pinaka-prestihiyosong pwesto sa Senado. Bukod dito, hawak din ni Senator Marcoleta ang Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship. Kaya naman tila nataranta na at tila umiba ang ihip ng hangin at tila bumaliktad na at nag-iba ang kilos ng Speaker of the House na si Martin Romualdez. Abay, akalain mo magaling na raw magpatawa. Ayon kay Rowena Guanzon, akalain mo ang sabi ng Speaker, magiging open na daw umano ang BICAM dahil karapatan daw ng mga Pilipino na malaman kung saan raw mapupunta ang pondo, pera at kaban ng taong bayan na ayon sa ilan, abay biglaan daw nagka-amnesia itong si Martin Romualdez. Hindi ba't nagkaroon pa nga di umano na mga blanco sa BICAM na siyang napirmahan pa ni Marcos Jr. na isang malaking katanungan. At tapos ngayon, nang malaman mo na ang tatayo bilang chairman ng Blue Ribbon ay si Senator Rodante Marcoleta, ay mag-over panic na di umano itong si Speaker of the House dahil alam niya kasi na hindi uurong at hindi sila titigilan ni Rodante Marcoleta hanggat walang napipiga sa kanyang mga investigasyon. Mukhang may masasampulan ngayon at isa na rito ay ang Speaker of the House na si Martin Romualdez dahil sa mga nakakagulat na mga ibinunyag ngayon ni Toby Tiangco na di umano'y mga pork barrel na pinagkakaguluhan ngayon ng mga ilang buayang mambabata sa mababang kapulungan, habang abala kasi ang mababang kapulungan ng Kongreso sa pagbabalik upo ni Martin Romualdez bilang Speaker ng walang kalaban, ay matapang na ibinunyag naman sa publiko ni Toby Tiangco ang isang mas seryoso at malaking issue, ang di umano'y pork barrel ng kontrolado ng Office of the
Speaker. Sa isang nakakagulat na pahayag, matapang na iginiit nito Witiangco na hindi dapat raw idinaan sa office ni Speaker ang pag-aproba at distribusyon ng mga pondo sa mga programang tulad ng IX or Ayuda, Tupad, MAEP at AKAP. Dagdag pahayag pa ni Tiangco, ang kasalukuyang sistema ay nagiging isang garapalang anyo ng Speaker's pork barrel dahil hawak di umano ng Speaker ang kapangyarihang mag-aproba, magbawas o tumanggi sa halaga ng pondong ilalaan sa bawat kongresista. Sa nasabing viral video nito, Bitiangco ay matapang na hinamon pa nga niya ang kanyang kapwa kongresista na magpakitaan ng kani-kanilang mga cellphone dahil mayroon di umano silang mga messages na magpapatunay na totoo umano ang 7-7 na kung saan ang mga bagong kongresista na sasama sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair ay bibigyan ng 7 million para sa AX, 7 million para sa Tupad at 7 million para sa main at iba pa, at mayroong natatagong matibay na ebidensya umano si Toby Tiangco. Kaya't ayon sa ilan nating mga kababayan, paano na lamang daw kung magsisimula ng mag-imbestiga ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee na si Rodante Marcoleta. Tiyak ng araw nakakabahan na ang ilang buhayang nasa gobyerno ngayon dahil tiyak ng araw na mananagot kayo sa batas. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yon guys, magandang araw sa inyo. It's me again, boys natin sa Memo Monoteros Vloggers. So ayan mga kababayan, nakita nyo yung preview natin, no? Senator Marcoleta, inisa-isa na ang mga buhaya sa lipunan ng Pilipinas. Ayan na nga, si Tamba nakalaboso na. So mga kababayan, dito sa video na to, sana mapanood nyo yung full video kay Coach Oli. So bigyan ito ng konting reaction. Baka hindi mo papanood yung full video. Sa video na to, mapag-uusapan dito yung pagbanat, no? At pag-uumpisa ng trabaho ni Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon. Alright, lahat na ng ribbon ibigay na natin kay Senator Marcoleta kasi isa napakagaling at hindi corrupt na elected senator. Alright, shout out sa mga bumoto kay Senator Marcoleta. So ganito mga babae, no, si Tambaloslos ay nakalaboso na. Ayan na, sisimulan na lahat, no? Lahat ng mga anomalya na nangyari sa Pilipinas, ayan na ho si Senator Marcoleta. Dito sa video na to, no, ito si Senator Marcoleta mga babayan. Magsisimula na siya ng trabaho niya tulad ng mga dati natin mga vlog na hintayin nyo lang, no, na magtrabaho si Senator Marcoleta, isa sa pinakamagaling nating senador. Tas Iglesia pa ni Cristo, lupit, no, ni piso hindi yan mangungurap, no? Maalagaan ang pondo ng Pilipinas. At ngayon, mga kababayan, yung mga pondo ng mga nawawala, yung mga anomalya ay iisa-isang bubusisiin na ni Senator Marcoleta. Yari ka ngayon, Tambaloslos. At iba pang mga korap ng Pilipinas ay alam na, may masasampulan na mga kababayan. O shout out sa mga buhayan ng Pilipinas. I think lahat ng mga buhayan na to ay liliit na ang mga tiyan. Dahil ito si Senator Marcoleta, magiging transparency na yung mga pondo na gagamitin sa Pilipinas. Kailangan daw maipakita sa Pilipino, mga Pilipino, na dapat ay sila ang nakakaalam at nakakakita kung saan napupunta ang pondo ng Pilipinas. Lahat naman tayo nagtatax tayo. Syempre may karapatan ho tayo kung saan ba talaga napupunta yung mga taxes na yan. Naitutulong ba yan o naibubulsa ng mga hininiupak na mga buhaya? At yung mga buhaya na yan, nako, mag-ingat-ingat na kayo. Baka punong-puno na ang inyong mga bulsa, mga nahiyupa kayo. Hindi man lang kayo nagsawa, no? Punong-puno na ang inyong mga bangko, punong-puno na ang inyong bulsa. Punong-puno na ang inyong mga bahay na hindi nyo naman kayang gasusin lahat yan, ha? Hindi ba kayong tatakot na someday o isang araw, isang gabi, matsugi-tsugi na kayo at lahat ng mga kayamanan na pinagkukurap nyo ay hindi nyo kayang dalhin sa libingan nyo, mga bullshit kayo. At eto na nga, ito ang pinakamaganda nito mga kababayan, ha? Dahil si Senator Marcoleta ay na-elect ng Blue Ribbon, nako, paktay na, awanin, no?
ang mga buhaya ng Pilipinas ay mga nangingilabot na kasi pagka na-detect yan, no, ng ating bagong elect na Blue Ribbon na itong mga pondo nito ay hindi nagamit sa tamang paraan. Sampulan na yan, Senator Marcoleta. Huwag mong tigilan yung mga tao na yan at someday hindi na rin sila makakaupo, no, or makakatakbo pa sa posisyon na gusto pa nila. So tulong-tulong tayo mga DDS at ikalat natin yung mga hinayupak na yan, no? Biruin mo itong nagdaan na bagyo, mga kababayan. Nauna pa si BP na nag-ayuda. My God. At yung mga flood control na yan, yari ka ngayon, Yari ka ngayon, BBM, bubusisiin at aalamin talaga ng aming bagong Blue Ribbon na si Senator Marcoleta yung pondo dyan na bilyon-bilyon nasaan napunta. At yung sinasabi mong flood control ay saan ba? Baka flood controlan lang yan, O ayan, Marcos Jr., 'di ba? Sabi mo ipunin ang mga tubig para magamit sa tag-ulan. O ayan, kunin mo lahat ng tubig. O hanggang ngayon may lubog pang mga baryo, mga bayan na marami pang tubig, kunin mo, sipsipin mo doon para ilagay nyo sa bahay nyo. At ito maganda rito mga babayan, no? Itong mga buhaya dito sa Pilipinas ay nagdadalawang isip na ngayon na mangurakot pa. Dahil nga hanggat nakaupo itong si Senator Marcoleta, ang mga pondo na gagamitin nyo sa mga project kuno ay siguradong pag nagkamali kayo dyan, nakaw, masasampulan talaga kayong mga buhaya kayo. O mga kababayan, no? Basta support natin si Senator Marcoleta. Isa ito sa hero natin na binoto natin na tawag dito, natitingin sa bawat sentimo ng pondo ng Pilipinas. Napakalaking tulong nito. At darating ang panahon, yung sabi niya at yung pangako niya na tubig at kuryente magiging libre na kung ikaw ay hindi lalagpas ng 2,000 o kaya 2,000. Libre ka na. Hintayin natin yan mga kababayan. Nag-uumpisa pa lang. Nag-uumpisa pa lang ang laban natin. Matagal-tagal pa itong laban na to mga kababayan. At ay maghintay tayo. At yung mga kalaban at ay mga tanso vloggers na talagang sumupalpal at ay kinalaban o siniraan si Senator Marcoleta, asan na kayo ngayon? Mga bullshit kayo. Pahiya kayo? Lalong-lalo na yung mga unang mga vlog natin na kung lait-laitin si Senator Marcoleta, ngayon? Laga pa kayo ngayon. Sabihin nyo dyan sa mga buhaya ng mga idol nyo, mag-ingat-ingat na sila. Dahil sasampulan na kayo ng aming idol na Senator Marcoleta na bagong elect. Hintayin nyo pa, susunod pa yan. Magiging Senate President, magiging Vice President pa namin yan soon. Di ba? So ganito mga babayan, panoorin nyo itong full video na to. At pag nagustuhan nyo itong vlog na to, paki-like naman at shoutout sa ating mga kumare at mga kumparang yan, mga subscribers natin. Manood tayo ng full video dito kaya boss Coach Oli. Alright, so ganito mga babayan i-play na natin itong video na to at nakikita nyo talaga napakasarap panoorin nito at mapapashare ka at mapapalike ka sa video na to. Okay, so ganito, i-play natin to boy. Let's go! Boom! Let's go! Mga pa-inosente at manhid. Yan naman ang banat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga mambabatas na pumalpak at naghiyawan pa matapos banata ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga korap na opisyal sa kanyang sona kahapon. Pinuna ni Magalong ang hiyawan ng mga kongresista sa SONA, lalo't sila rin naman daw ang may kasalanan kung bakit nauuwi sa korupsyon ang infrastructure projects ng gobyerno. Git niya, hindi lang dapat ituon sa mismong Department of Public Works and Highways at mga kontratista nito ang investigasyon sa nangyayaring kickback sa mga proyekto. Dapat daw panagutin din kung sino ang namimili ng district engineers at regional directors. 2024 nang unang isiwalat ng alkalde ang umano'y overpriced na rock netting project naman ng DPWH sa Benguet. Parang height of mockery and callousness because at the end sila naman yung involved dyan Sila naman yung mga pasimuno dyan sa mga kalokohan na yan. Yan ang malaking problema natin. Tama to si Mayor Magalong. Manhid etong mga ating mambabatas. Isipin mo, sinabi ni Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. Ako naniniwala ako patungkol sa kanila yan. Bukod doon sa nililigtas ni Bongbong, kasi ako naniniwala na itong si Bongbong Marcos,
ay meron din kamay dyan. Pinagmalaki niya yung bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon flood control projects. Tapos binaha. Sinasabi naman na wala namang galaw ang Kamara ng hindi at walang basbas ng presidente. Hindi malinis si Marcos. Okay, nililinaw ko yan. I think he is also involved. Directly or indirectly, kasalanan pa rin ni Bongbong Marcos ito. Pero tama, hindi lang po dapat DPWH. Kung hindi yung mga buhaya na yan, palibhasa itong mga buhaya, hindi nalulunod sa baha. Yan ang gusto ng mga buhaya, yung baha. Kasi dyan sila makakakurakot. Dyan nila ilalagay kunwari yung kanilang kurakot, yung kanilang flood control projects. Buhaya nga eh. Nakakita na ba kayo ng buhayang nalunod? Wala. Hindi sila malulunod. Malulunod yan sa pera, mga swapang yang mga yan eh. Ito po ang nakakatakot dito sa ating. Pinipitik na sila ni Bongbong Marcos. Pinipitik na sila nung pinsan ng kanilang speaker. Sige papalakpakan. Masamang pangitain po yun. Dahil ang ibig sabihin nun, wala kaming pakialam sa inyo. Basta ang pangungurakot namin, tuloy-tuloy. Parang ganun sinasabi. Hindi mo kami kaya. Nakasandal kami sa pader. Kahit presidente ka pa dyan, magngawa-ngawa ka. Ang importante, yung pondo. Malaking problema yun. Dahil ang isang bagay hindi po maaayos kung walang pagtatanggap, walang pagbabago, walang repentance doon sa tao. Kasi malalaman mo naman kung yung isang tao pwede pang ayusin eh. Pag kinonfront mo siya ng kanyang kamalian, di ba? Maraming kwento dyan sa Biblia kay David. Marami siyang pagkakamali, pero pag kinonfront siya, amin siya agad, repent siya agad, dasal siya agad, nagbago siya agad. Ito mga to wala. Kinonfront na sila ng kanilang kalokohan, namamalakpak pa. So anong ibig sabihin? Ang palakpak, ang ibig sabihin niyan, itutuloy nila. Kung ano yung ginagawa nila, tuloy-tuloy dahil naniniwala sila untouchables. So, kailangan dito magpakalalaki itong ating weak president. Dapat habulin talaga. Hindi mo yan makukuha sa salita. Hindi mo yan makukuha sa mga ganyan-ganyan. Ang buhaya, buhaya yan. Hindi mo yan makukuha sa pitik-pitik. Sampulan mo. Isa sa kanila, sampulan mo. Pero, wag mo na namang gawin kasi ito nakakatakot dyan. Baka sasampulan niya, ang gagawin niyang panakot kay Tambaluslos. Tandaan nyo to, sinasabi ko, ito delikado to. Ang pipitikin niya, yung alam niyang maka-Duterte, hindi makatambaluslos. Pipitikin niya na posible na directly or indirectly may kalokohan din or may pangalang pwedeng madawit or madamay or magawan nila ng istorya patungkol dito sa baha. Dito sa mga kung ano-ano. Halimbawa, si Cheese. Dahil sa tingin nila, si Cheese, kumakampi kay BP Sara dahil hindi sinimulan yung impeachment. Pwedeng ganun. Or other on the middle. Yaan ang pwedeng chilling effect na gagawin. Sinampulan ko na ha. Parang ganun. Tumahimik na kayo. Pag hindi pa kayo tumahimik sa inyo na directly, wag sana ganun. Hindi po titinuyan. These people, sabi nga, manhid. Ang mukha niyan makapal na. Nakakita ba kayo ng buhaya na manipis ang balat? Ang buhaya makapal ang balat niyan. Hindi mo pwede, yung pitik-pitik, kahit tuktukan mo yan, hindi niyan mararamdaman. They are beyond manhid. Kaya kailangan dyan, sampulan. Hindi pwedeng padaplis o dadaplisan mo yung Duterte o dadaplisin mo yung iba. Hindi, sampulan mo. Isa sa bata mismo ni Tamba. Don't tell us hindi mo kilala yan. Kilala nyo yan. Kayo magkakakilala dyan. Kaya nga si Chanko pumupuyok na eh. Alam niya, congressman yan. Alam niya kung sino dyan yung mga aso ni Tamba. Sabihin ko na sa inyo, kung kayo, alam nyo kung sino-sino mga aso ni Tamba, sila pa. Pitikin ninyo. Parusahan ninyo. Tanggalin ninyo. Doon, yaan lang ang paraan para magpakatino yan si Tambaluslos. Other than that, tama si Magalong. Manhid na yung mga yan. Nagkakaroon ng conspiracy. Yan po yan sa mga kickback na yan. Sa mga hatian, sa mga porsyento. Sa pagpili ng mga contractor, favored contractor, na karamihan din, politiko din. Alam nyo, itong patungkol sa mga contractor, dati naman ang ginagawa yan. Wala naman sigurong, diretsuhin na natin, no? Wala naman sigurong virgin sa atin. Diba? One way or another, may, kung hindi man directly pera, may paboryang matatanggap. Ang importante rito, napagsilbihan ng mabuti yung taong bayan. Ulitin ko, hindi po ko sinasabing mabuti yan, no? Pero, ang punto ko lang dati na yan. Kasi alam ko yan ang sasabihin ng mga bashers eh. Pero iba po ngayon. Literal po buhaya.
As in, sagad. Kumbagat sa vampira, sasagarin talaga yung dugo mo hanggang talagang wala na silang masipsip sa'yo. Hindi yung alam mo yung parang vampira na or lamok na kakagat lang ng konti sa'yo para mabuhay siya, magkaroon lang siya, makakuha lang siya ng dugo sa'yo. Hindi. Ito, vampira talaga. Sasairin ka. Diyan ko na i-compare tong mga ito. Kaya, walang nangyayari sa atin di ba? Konting ulan, baha. Konting ulan, sira ang kalsada. Oh. Walang natatapos na infrastructure. Walang nagagawang infrastructure. Wala tayong pag-asenso. Ilang taon na ako. Problema na natin yan. Dati pa. Anong ginawa nung kauna-unahang nagalit sila kay Marcos Sr.? 1986? Nag-EDSA. Nasolusyonan ba? Hindi. Nangibabaw lang ang komunista. Sila din. Anong nangyari sa Pilipinas? Umayos ba? Hindi. Sa katotohanan, sumama pa. So pasama tayo ng pasama. Masama. Pero ngayon, grabe, sobrang sama. Akalain mo pati impeachment may bayad. Pati pirma may bayad. Kada pirma nyo lahat. Pati hearing nga, ano sinabi ni Magalong? Pati hearing, may bayad. Ay, inimbestigahan ba yan? Sino lang inimbestigahan nyo? Si BP Sara. Kung concerned itong mga mambabatas natin, dapat inimbestigahan din to sinasabi ni Chanco. Sinabi ni Magalong. Nagko-connect the dots na po. Hindi lang po yan paninira. Tumutog ba yung mga sinasabi? At hindi naman magkakaalyado tong mga ito. Pero ganyan po kasi talaga ang baho. Sa sobrang paggrabe, yung baho hindi mo na matago. Umaalingasaw na. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin. Bakit takot si Marcos sa online gambling? Sige, pakilagay nyo dyan. Sabihin ninyo, bakit hindi pinitik ni Bongbong Marcos ang sugal? Walang miss opportunity. Dahil Yan ang direktang sagot ng palasyo sa mga nasasayangan umano sa pagkakataong talakayin ni Pangulong Bongbong Marcos ang issue sa online gambling sa kanyang ika-4 na sona. Sa eksklusibong panayam ng News 5 kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi niyang pinag-aaralan pa ito ni Pangulong Bongbong Marcos. dahil nga sinabi natin, kung magsasabi naman siya agad na ito Taliban ito, pero hindi pala nagiging maganda ang epekto nito sa bayan, mas mukhang magkakaroon ng pagkakamali ang Pangulo. Nakaw, mali talaga. Mali. Isipin mo, kinontra nyo yung Pogo. Pero may kumakalat. Pinasara nyo ang Pogo, pero meron pa rin nag-ooperate ng Pogo. O, totoo ba yan, Claire? Don't tell us na hindi mo alam. Pinasara nyo Pogo, pero meron namang online gambling. Binabanatan yung isabong ngayon ang nilalagay nyo sa investigasyon, pinalutang ninyo yung patungkol sa isabong, pero hindi nyo magalaw ang online gambling. Kaya nga masisisi ba natin ang ating mga kababayan kung sinasabi nila, I may disagree or I may not disagree with them. Pero ito po ang kumakalat na balita. Hindi kaya ni Bongbong Marcos isara ang gambling kasi kakampi niya ang mga gambling lords. Sila daw ang pumopondo kay Bongbong. Totoo ba yan? Di ba? Hindi natin masabi. Ikaw, Claire, alam mo siguro yan. Kung totoo yan or hindi. Kayo, mga kababayan ko, anong sa tingin ninyo may katotohanan ba yan? Di ba? Kasi, pati nga drugs, pinitik ni Bongbong Marcos. Baha, pinitik niya sa SONA. Dalawa, hindi niya nabanggit. Baka dito siya takot. Yung online gambling at saka yung pagkidnap kay Tatay Digo. Yan po ang pinakamalaking balita ng 2025. Yan po ang pinakamalaking balita ng nakaraang taon ni Bongbong Marcos. Yung gambling at saka yung pagkidnap kay Tatay Digo. Pero iniwasan sa SONA. Anong iisipin ng taong bayan? Guilty si Marcos. Mastermind si Marcos sa pagkidnap kay Tatay Digo. Hindi niya pwedeng pitikin dahil siya sa kanya galing yun. Yung sa gambling naman, nakikinabang siya. Masisisi ba natin ang taong bayan kung hindi ganun ang isipin? Pagkakamali ang Pangulo. Nadismaya ang ilang senador na hindi nabanggit ang online sugal sa talumpati ni PBBM. Balak ngayon ni Senator Kiko Pangilinan na imbestigahan sa Senado ang online sugal na isang public health concern ayon sa DOH. Sa kabila nito, Ako sangayon ako doon. Kiko, simulan mo yan. Baka magkaroon ka ng silbi bukod doon sa paghigop mo ng sagbaw na hindi mo naman nahihigop. Bukod doon sa mga kalokohan mo dyan sa mga kinakain mo, yung mga papunta-punta mo sa palengke. Di ba? Yung mga kadramahan mong ganyan. Baka magkaroon ka ng pakinabang, pasimulan mo. Di ba? Hindi man ikaw ang chairman ng committee na yon, paimbestigahan mo, ikaw ang magbitsa para imbestigahan itong online gambling na ito. Baka matuwa kami sa iyo, magkaroon ka ng silbi. Kiko,
O iginiit ni Castro na hindi ito pananahimik. Sa ngayon ay hindi pa natin alam kung ano talaga ang balak ng Pangulo dito sa online gambling dahil totoo yan. Sabi nga natin, yung isabong wala na, sinuspend yan or hindi na to umiiral, pero bakit nandiyan pa rin yung mga illegal? Alam mo kung bakit, Claire? Sabi niya, hindi daw niya alam kung anong plano ng Pangulo patungkol sa online gambling. Wala ka namang alam, Claire eh. Di ba? Ang alam lang nito si Claire is about Duterte. Tanungin mo siya ng patungkol sa Duterte. Makakasagot siya. Pag patungkol sa Pangulo, pinag-aaralan. Hindi ko masasagot yan. Hindi ko alam yan. Hindi pa natin alam kung anong plano ng Pangulo. Nung silbi mo, spokesperson ka eh. Kung ano man ang title mo, lumalabas, ikaw na talaga ang tagapagsalita ni Bongbong Marcos. Ikaw ang harap ng harap sa media eh. So ikaw na yon. Wala akong pakialam kung ano man posisyon mo. Ikaw yon. Hindi po pwedeng harap ka ng harap sa media nang walang basbas ang Pangulo. Ang pangit dito kay Claire, bukod doon sa pagdating sa Duterte, paninira sa Duterte, pitik sa Duterte, ang bilis niyang sumagot. Pero pagdating sa Pangulo, wala siyang alam. Bukod doon, eto pa, hindi natin malaman or nililigtas niya ang Pangulo lang. Walang sense of responsibility si Bongbong Marcos. Kasi magsasalita siya eh. Hindi natin alam or alam man natin na ito ay may go signal ng Pangulo, pwede nilang itanggi na hindi yan ang gusto ng Pangulo. Sinabi ko lang yan. Ibig sabihin, panakip, butas ito si Claire or exit plan niya to si Claire. Pag meron gustong pasabi ang Pangulo, pero medyo delikado, si Claire magsasalita. Para kung hindi maganda tanggap ng taong bayan, kasalanan ni Claire, hindi ko alam yan. Hindi aakin yan. Sa kanya yan. Pero pag magandang salita na tanggap ng taong bayan, maganda ang pagkatanggap doon sa sinabi ni Claire, yan ay boses ko. Nakikita nyo na? Kasi hindi naman, dapat, alam mo, sa media, lagi nilang itatanong, yan ba ay galing sa Pangulo o hindi? Kahit alam nilang galing sa Pangulo, dapat tanungin nila. Para sa ganun, wala silang palusot. Ginagamit na palusot ito si Claire. Pag pangit, ligtas ang Pangulo. Dahil si Claire. Di ba? Yan na po. Kaya nga, sabi ko, binababoy nila ang ahensya. Na dapat, ang trabaho ni Claire ay sabihin yung programa ng Pangulo. Hindi para siraan lang ang Duterte. Pero anong napapansin nyo? Pagdating sa programa ng Pangulo, wala siyang alam. Napaka-importante ng online gambling. Hindi niya masagot ng diretso. Pero kung saan nagpupunta si BP Sara, alam niya. Baka alam nito kung anong minerienda, kung anong kape ang tinira ni BP Sara, kung anong kinain. Alam nito, tanongin ninyo. Saan kumain si BP Sara, alam? May balita nga ako eh. Pumunta lang ng Davao. Ang mga dating sekretary, may nanggagalaitin na sa palasyo. Totoo ba yun, Claire? Next topic po tayo. Si Tamba, pag-usapan po natin. Junior, ang banta na hindi aaprubahan ng national budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno. Ayon kay Navotas Congressman Toby Tiangco, sa national budget nag-uugat ang korupsyon sa gobyerno. Narito ang Express Report ni Marian Enriquez. Hindi lang mga maanomalyang flood control projects ang dapat imbestigahan, kundi lahat ng klase ng korupsyon. Yan ang iginiit ni Navotas Representative Toby Tiangco. Tama lang daw ang sinabi ng Pangulo na hindi aaprubahan ng kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno. Giit ni Tiangco, ang pinakaugat nito ang pagbabalangkas ng national budget. Dapat daw alisin na ang small committee na itinatalaga para mag-ayos o mag-finalize ng amendments tuwing budget deliberations pagpasa sa second reading ng Kamara. Doon umano nagkakaroon kasi ng hocus-pocus. Ngayon, bago natin simulan dito sa small, yung kanilang small committee, ito muna pagtuunan natin ng pansin. Naalala nyo, doon sa programa ng SMNI, dito sa aking vlog, meron na po tayong di umano na mga nagsasabi sa akin, posibleng mga congressman or posibleng mga nakaupo o mga posibleng dating mga politiko. Meron mga nagbibigay sa atin ng hint at sinabi ko po yan na darating ang panahon maglalaglagan si Bongbong Marcos at si Tamba. Ngayon, kitang-kita dito sa SONA, may pitik ng ginawa si Bongbong Marcos kay Tamba. Okay, isa-isahin po natin. Pinipitik din ni Bongbong Marcos siyempre, ang mga Duterte. Yan po ay hindi na bago sa atin. Alam natin, ginagawa yan ni Claire, ginawa na rin sa SONA, at patuloy na gagawin niya ni Bongbong. So,
he is not off the hook. Kumbaga, hindi natin siya pwedeng pagkatiwalaan dahil magdedire-diretso yung pagkalaban niya sa Duterte. Pero ito, magpinsan. Kaya nga ako, sinasabi ko sa inyo, una pa lang, before pa to nagsalita itong mga ito, ako'y hindi naniniwala na magkakampi si Lisa at si Tamba. Posible sa media or pag sila magkakaharap, civil sila sa isa't isa. Pero may laglagan yan. Dahil sa sobra ng baho, sa sobrang problema ng gobyerno natin, maghahanap ng outlet si Bongbong Marcos. So ulitin ko, hindi na natin maaalis, ituturo niya ng Duterte. Pero sa sobrang laki, kailangan magturo din siya. At eto na, binabanatan na si Tamba. At antayin ninyo, kasi medyo mabilis pa nga ito eh. I was expecting mga 26, then latter part 27 magkakaroon ng banatan. Pero yung SONA, may pitik na agad si Marcos diyan kay Tamba. At si Chanco, alam naman natin, campaign manager yan ng alyansa. Sa side yan ni Bongbong Marcos. Pero hindi, this is not the first time pinitik si Tamba. Naalala nyo, even yung impeachment, yung pirmahan sa impeachment, ibinuking na rin ni Chanco. Pero walang pumapansin sa kamera. Kaya nga napaka-plastic na itong kamera na ito eh. So ito ay magandang development para sa ating mga DDS dahil again, mahahati sila. At hindi po pwede, hindi man lalaglag yan si Tamba. Alam naman natin, si Tamba, gaya ng sabi ni BP Sara, hindi lumalaban niya ng patas. Actually, ayaw niya ng kalaban. I-eliminate niya ang kalaban. So, antayin natin yung mga ganti ni Tamba. Pero yan ay hindi po magiging obvious. Hindi yan pipitik ng diretsyo. Sino po ang i-observe ninyo? Observe nyo yung mga aso ni Tamba. Pipitik yan sa gobyerno. Yung aso ni Tamba, pipitik yan kay Bongbong. And pati media, observe nyo itong mabuti, media at vloggers na dati ay na kay Bongbong, pipitik yan. Ha? Abangan ninyo. Dahil di umano sa aking nabalitaan, hindi natin alam kung totoo o hindi. Sana hindi po. Pero alam to eh. Alam to sa industriya ng mga vloggers. Nagbibigay ng pera yan. Hindi ko napatutukuyan kung sino mismo. Baka delikado tayo. Pero kayo, alam nyo siguro yun. Nagbibigay ng pera yan. Kaya yung banat niyang pailalim. Tingnan nyo. Hindi lang DDS vloggers ang mag-aano. Pati yung mga vloggers nila. At alam nyo naman kung sino ang makatamba vloggers. Antayin ninyo. Ang ganda ng nangyayari ngayon, pambira. Ha? Pati mga demonyo naglalaglagan. Oy, nako. Committee na yon, walang minutes yon. So para mo silang binigyan ng blank check, di ba? Wala ng small committee. So ibig sabihin, kung ano yung inaprubahan on second reading, yan yung final version. So wala nang insertion doon. Di ba kasi transparent eh. Hindi raw dapat minamadali ang budget lalo sa Tama yon. Dapat wala ng small committee. Diyan nagkakaroon ng magic. Eh sino bang involved dyan? Di ba sila? Di ba si Tamba? Oh. Diba? ng bawat linya o programa na isasaad sa budget bill. Hindi binoto ni Chanco si later Representative Martin Romualdez bilang House Speaker, kaya tinitignan na raw niya ang pagbuo ng isang independent bloc kasama sina Cebu 5th District Representative Juke Frasco at Bacolod Representative Albi Benitez. Hindi naman daw nila nakikitang makakasama ang Duterte bloc dahil suportado pa rin naman nila si Pangulong Bongbong Marcos. Kami is still in support of the President. We still believe and will go all out for his administration. So baka iba yung kanilang direction. We will not be an opposition, I said. Ako, it's independent, but then in support of the President. Independent, para at least independente kami makapag-gawa ng stand namin. Ito. Posible to, okay? Abangan po, meron po kayong bagong aabangan. Di ba, Speaker of the House, si Martin? Ito po yung final. Kasi alam naman natin na may kamay si Bongbong Marcos sa pagiging speaker ni Martin. Diba? Sabi nga nila, walang galaw ang kamera nang hindi alam ng presidente. At ngayon ay naging speaker ulit sa pangalawang pagkakataon si Martin. Paano natin malalaman that this will be a full-blown war? Again, nasabi ko na po ito sa programa namin. At ito po yung isa sa senyales. Kumbaga, merong end of the world. May mga senyales. Ito isang senyales na makikita po ninyo. Speaker si Martin, baka ipahiya yan
Hinayaang maging speaker, tapos tatanggalin. Abangan ninyo yung sinabi ko. Posible lang ha, posible. Hindi po tayo manghuhula. Pero as I see it, baka mamaya, Chanco maging House Speaker. O baka si Albi Benitez. O baka si Pulong Duterte. Hindi natin alam. No? But kahit sino man yan, I think, still better than Tambaluslos. So yan, abangan po ninyo ha. Isa yan sa napakalaking senyales. Dahil marami talaga tayong naririnig na bulong-bulungan na ayaw na talaga dito kay Tamba. Pero, syempre, money talks, di ba? Siya may hawak eh. Baka nga gumagawa ng paraan. Baka tama po ang ating nababasa at ang ating source na plano nilang ipahiya. Biglang magugulat si Tamba. Oy! Ako ang nagpasimula ng impeachment. Ako ang natanggal bilang speaker. Independente kami makapag-gawa ng stand namin. Nagbabalik Yung yung sinasabi nating small committee, alam naman ng lahat na iyan ay sa pangunguna di umano ni Tambaluslos. Di ba? And dati na po natin sinasabi na sisirain eh. Sisirain talaga ni Tamba. Diyan nagsimula po eh. Ang galawan talaga ng evil, sabihin na lang nating evil. Ang galawan ng evil is to divide. Diyan nagsimula yung nahati si Sara at saka si Bongbong. Ang problema nito si Bongbong hindi nanindigan. Meron ding sariling political agenda. Kaya nga ako hanggang ngayon wala pa akong tiwala diyan kay Bongbong. Huwag tayong magtitiwala. Pero legit po ito na makakatulong sa side mo Bongbong Marcos kung maaalis yung pinsang mong yan. Of course, hindi ka pa rin papatawarin ng DDS, including me. Hindi ka namin mapapatawad sa ginawa mo. But still, better kesa naman ganyan tayo. Hanggang 2028, inaaswang tayo niya si Tamba. Ilaglag mo na yan sa lalong madaling panahon. Baka sakali, sa pag-alis mo dyan, hindi ka man mapatawad ng mga Pilipino, hindi ka habulin ng kaliwat kanang. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.